Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Noda Veritas, alas 3:10. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. May hapon, grabe kainit ang atong palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Maorag hapon ni kagahapon. Magtulo na kadlaw, no? Nga straight nga labi-labi kainit ang palibot din sa ato sa Dakbayan o mamao ni ang atong na sinati nga kainit karon, mamao ni sa katong nangaging mga pipila ka mga buwan nga wag yoy uwan nga atong na eksperyensya. So sa pagkakaroon, init kayo o gaibog kumpiyansa, palandong mo o dili mo magpataka og lakaw-lakaw din nga mga panahon na. Kaganina mga lunchtime, may anam man tog landong, unya init na sab, no? Sa Laktod Puyo Balayta. Kini nga itong programang Noda Veritas, inyo kining mabati 3 to 4 MWF. Tulo na ni ka episode sa tibuok semana. Inyong madungog din sa Radyo Ultra. So may hapon kaninyo, manginaot ko nga naamo sa inyong kapiskay sa panglawas o pahibaon ta kamo nga kining atong programa doon na tay YouTube channel nga inyo kining madungog, inyo kining makita diha mismo sa YouTube channel sa Noda Veritas. So ako kamong paybaon nga mahimo kana ninyo matultulan pinagi sa ato ang YouTube channel, i-type lang ang Noda Veritas CDO, no? Ako sublion Noda Veritas CDO o aron sa ingon makabati kamo, maka-review kamo sa ato ang mga nahisgutan o pagtagad sa mga question o gipadangat nga mga pangutana dinhi sa Radyo Ultra. So ato nga huwatan kanang inyoha nga mga pangutana kadiyot lang ha. Kay gisapot na sab siguro ni akong isa ka cellphone kay dili man mo hatag sa iyahang kuan. Kining diyot lang ha. Atong agan-aganon kay basig init ang ulo sunod sa panahon sa pagkakaron. So sa Laktod nga pagasulti dili nato matagad ang inyong mga pangutana except kung mag-text mo na ko dire sa 0917-704-3210. Ako sa review ni pagbalik ha kay aron maklaro nato ang tanan o atong madawat ang inyong mga pangutana. Pero muro man og magmakuli siya basin gawas ra ni kadugayan og di siya og mapura panalitan siya. So chances are mo gawas ra. Tanawan ninyo diha og i-text ko sa 0917-704-3210 o kumusta ang akong internet dire
pwede ba ko makadawat sa inyo nga mga pangutana or dili kay gaduda ko, no? Dinhi siaw maganing ato ang consistency sa ato nga internet nga kining power mo na nga dili ginato maasahan part, no? Kadyo ta ha kay kadyo ato sa ning tanawon, no? All right, 0917-704-3210 ang inyong mga pangutana, no? Dili ta diri sa internet. So layalan ninyo kay ako gapaningkamot man sab ko nga makuha nako ang insakto niya. Ang niya marka diri na live, no? Pero wala sa actual. O mura lugar o joke only ba? Ang iyahag kuan. Ang iyahang ipakita lugar nako dire. Bebe. Lagyod, no? Sige. So, atangan na to ang inyong mga pangutana sa 0917-704-3210. Ha? Dire, pwede ko makadawat sa inyong mga itunol nga mga pangutana sa mao nga contact number. Pero dire sa internet, pasmo ta o gamay. Nene. O watay internet, Rek? Mao gyapon? Pwede magasulod sa kuwa, oh. Yun. Wala man, wala og tuo. Wala surambaw sab ni siya, no? Mura ni o ganap bitaw nga nasa bulangan nga na yung surambaw gikaya niya bay. O, amo ni tabo. Na ba? Naman ko dito spikas, ang ako dire mo'y wala. Ipakitaan ko ni Ricky, na Rick, dili sa na ganina. Juta, ato sa ning gipalong nako, akong gipalong. Kunya dayon ibalik nako ni siguro. Hinay. Mao din ning bisan og gamay lang unta. Kay abi nimo ang unang mag-uul ni nga magpadangat sa pangutana katong mga vloggers. O kay dagha kay na sila nga mga pangutana kay sige mo na silang lakaw-lakaw. O wala gyud gumikan sab siguro sa kahinay. Ug diha usog-usog ba kay direkta? Saba. Yut lang ha. Lagi do. Lagi do. Kumikat sab siguro sa usog-usog ba kay direkta? Lagi do. Importante na to ni nga linya bay ilabi na sa ato mga iso nga dunay gahin nga mga pangutana. Muna ang mga pangutana nila. Diha na lang ko. Oo. Diha na lang ko. Mo ni sila Rick, primero, down. Scroll ko pingusobos. Sige, Alfio Arindain. Oy, may hapon ni Sir Alfio Arindain, din dapita sa Ormoc man eh. O sa Ormoc City. Good afternoon nimo diha, sir, no? O abi nimo tanto na ko nga dali-dali kay doon na maggugi kuri-kuri. Ang akong eyeglass nga gwapo gyud kay itong eyeglass nako. Wa ko kay bawg asa nako to nabot. Nalimtan man siguro nako to. Anyway, ni amay laing eyeglass nako nga substitute amot og okay man ni. May nga po ni Alfio Arindain ingon siya okay man sa FB Live Sir Frank. Okay. Kining ako cellphone siguro gyud pero importante kini nga imposible sa kayo kay duha ka buka ko cellphone dire unya
Managsama lugar ang iya nga tinunto, gitinintuhan ko nini. Gitinuntuhan ko. Di na ko nini mo sugot ug maulagyapod nga tinuntuhan ko. Unsa di siya? Basig sabutahe ko nini. Alright. Ang primero pautana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Rod, may hapon ni mo diha. Yan ni apo diri si si Maufi Mondia. May hapon Sir Frank. Kaganina sa buntag wala mo tunga ang adlaw. Pero karon init na ang panahon. Pahulay sa maminaw karon. Okay, sige ma'am. Salamat kayo. Kini nga klase nga init ma'am nga ato na nasinatis pagkakaroon. Grabe. Alright, dirita kang Rodney Rock'n'Rolla. Sir Frank, na ako'y nakitang balita. Bago ay lang nga plano sa usa ka kongresista nga magpawalang sala sa usa ka vehicular accident kung siya ang gibanggaan kung siya ang gibangga sa maong biktima o ang nibangga mismo ang namatay. Nibangga niya mo'y namatay. Basta naalang daw ebidensya sama sa dashcam. Alright, kadiyot lang ha. Ato sa ning see more. Dashcam. Mostly ang uban nakatulog ang driver dayong bangga sa usa ka laing sakyanan nga gipasubay sa ilahang saktong lane. Is it possible nga mahimo ning balaod? Murag lisod. Primero na abatay governing rule niya ini, no? Ang Civil Code of the Philippines, ilabi na kung magiskuta sa mga damages, no? Unya ka na mag-agad makaklaim ka sa mga damages kung imong ma-prove nga tinuod nga naa kay damyos. Dagan mga klase sa mga damages, na moral, na exemplary, na nominal, na temporal, actual, ingon na nga mga damages. Kanang ingon na nga mag-agad sa ebidensya, normal man na siya, no? Normal man na siya kung mag-agad sa ebidensya ang atong istoryahan, kay sa kasugod nga moabot itong dapita sa korte, mag-agad magyun na sa ebidensya. Oo, madaskam ka man og unsa, basta kay ang korte, basta dili lang kwestiyonon sa abogado sa pikas ang admissibility sa maong ebidensya, mahimo gyud siyang tagaan o konsiderasyon sa korte. So whatever form of evidence, no, that will constitute culpability of the accused, wa siya dagana kay naa may ebidensya. Pero kanang pangingon nga walay criminal or wala siya liability sa usa ka vehicular accident kung siya ang gibangga. Anyway, balaod man gigaling pa ni proseso kini nga karong gi-file din dapita sa Kongreso sumala sa sulti ni Rodney Rock'n'Rolla. In other words, balaod ni. Kung panalitan mahimo kini siyang balaod, kini it will effectively amend some of the provisions of our civil code concerning damages. Okay, kini may kalabutan naman ni sa mga damyos nga na sinati, no? Na sinati sa pani. Basta na lang daw ebidensya sama sa dashcam. Mostly uban nakatulog ang driver dayon bangga. Kini para nako inexcusable. Ayaw mo drive o gaduka kamo. Doon na kayo may go. To and fro siya, no? Every now and then, kung manis siya din, hindi siya aeroplano, gamit siya sa iyang sakyanan. Ingon sabi ni Bombay, maglan man siya. Pag-abot niya dito sa asana, sa Matnog, no? Summer in summer, tulog siya dito. Tambay siya sa sakyanan. O niya dito siya tulog tungod sa munisipyo, araway maghilabot niya. Ya, pag-abot na po niya dinhi sa somewhere sa Surigao, no? Sa baning highway nga gakunik. Usahay nga nenay panahon kay doon na siya parintis Davao, adto po siya sa Davao,
Di siya kalahutay gumikan sa kadistansya, tulog pud siya. In other words, dili mahimo nga excuse na to tungod kay nakatulog ko, nakabangga ko, no? Unya himuon kini nato nga alibay or excuse kay siguro ato ipamatuod nga wa man tuyo ani kay nakatulog man ang driver. Ako di ko modawat nana. Ayo patugag-tugag drive kundo na kay imong kondisyon lugar sa pag-drive mura o kulang. Tulog usa bisag usa lang ka oras diya sa highway para makapahuway. Taas pa ni nga proseso. Taas pa ni nga proseso. Anyway, whatever is good for the general public, maayo man na. Maayo man na. Okay, nalasige. Next, gikan sa kadyot lang ha, ako ba, balik-balik ko na ko diri ang wag yun diri sa ako nga cellphone ang kuan. Wala yun. Nalasige. Diri sa isa, tanaw na ko kay basin og kaning ingon na itong cellphone nga ato nagyong nailad si Sir Frank, balikan ta na dayon sa atong power sa internet. So atong gitanaw. Wala gihapon. Wala gihapon. Dili gid lugar nila ihatag ang mao nga power sa ato sa wifi or internet. Sige lang. Gabaan ron ta mo. Okay. Gikan ni Ibor Hamot o Manfe, no? Manfe Mondia, ako nang gi-acknowledge ang iyang padala sa iyang kining observation karong hapon sa kainit sa atong panahon. Gikan ni Ibor Hamot, Sir Frank, kadyot lang, Ibor Hamot is very new to me, no? Morag first time kini nga nagpadangat sa Empautana dinhi sa ato pagpadagan sa atong tulumanon, si Mr. Ibor Hamot. Sir Frank, Noda Biritas, unsay requirements aron makakuha kog abogado sa PAWO? Primero, deserving kagyud nga tabangan, unya dayon interviewon ka man, imong kompletan wa kay trabaho, imong bana interviewon ka pila ba imuhang income sa tibok nga buwan ug wa kay trabaho i-justify. Panalitan og naa kay trabaho, maminaw na sila, pangutan-og ka pilay minimum, pilay monthly income nimo. Unya ka na sila, ma'am, sir, naapod na sila listahan. Region 10 panalitan o Cagayan de Oro. Naa na sila sukdanan sa minimum wage nga kubrahonon so sa katawo nga bot magpatabang sa PAW, panalitan karon. Ang minimum wage nato dinhi pila 400 plus. Ibutan ta lang panalitan because I learned nga dinhi ang atong PAW, even in Metro Manila, if you are receiving the amount of more than 14,000 pesos, therefore you are entitled to a legal assistance from the Public Attorney's Office. Kato Metro Manila man to. Ibutan talang panalitan nga mos-os o gamay. So, os-os ta gamay. Atong bana-bana o lugar. Kung mos-os o gamay, unya pagtanaw sa kodigo sa ilahang listahan sa PAW nga maingon nga, oy pwede. Suginlan ka man sab nga pwede ka matabangan sa Public Attorney's Office. Kaya na magoy uban diha nga muanha diha sa opisina magkuang yun kana kung mahimo ka ng kwintas panimo nga gatabyog-tabyog diha ang dili nga ni maka-street o toyhakaw iyang lawas tungod sa kabugat sa kwintas. Unya dayon relo panimong naapod ang mga kulamoy. Natural kung makita kas tagapaho, di ka kyo tagaan og legal assistance. Dili ka mahimo nga labanan ka sa abogado gikan sa Public Attorney's Office. Nga naman, kabugat si mong kwintas na ka-afford ka mga ni, unya dayon mangayo kag tabang na mo. Aron nga, kana nga opportunity sa pagtabang, itaganan na lang ngadto sa lain nga mas adunay labaw nga nanghinahanglan. Kadtog yung kabus nato nga mga kaigsunan. Nakita ba nimo kanang opisina sa Public Attorney's Office? Nastianom siguro na. Tiano San Agustin unsa ba diha? Gapunsisok ang mga tao diha. Kanang tanan diha yang ngo Public Attorney's Office legal assistance.
ang ilahang tuyo. Pero dili nila masiguro nga kanang ilang paglinya-linya sure na ang legal assistance gikan sa PAW kay i-evaluate pa man na siya. So kung pasado ka after the evaluation, makalaom ka nga dunay taba nga itunol gikan mismo sa Public Attorney's Office diha nimo. Okay? So I hope nakuha nimo ang bot ng kong ipasabot. Alright, si Mr. Ibor Hamot. Salamat sa imong pagtampo, Mr. Ibor or Ma'am Ibor baka ani. Alright. Yun lang ha. Okay. So far, maurining nga mga pauta na atong nadawat. Alpio Arindain, Rodney Rakenrula, Nuda Beritas. Atong tanaw-tanaw na to. Sige, padala na inyong mga pangutana din kay watan na to ha. Si Rodney, asa naman to sila si Junjun, sila si Septem Virgo, ana man to. Kay atong watan kay basin og nakakaplag na punto sila og lain pang panon sa mga pangutana din sa Radyo Ultra. Kay ato kanang tagdon. Okay, sige ha. Oo, dako ni klaro no ni kayo. Klaro pero mula gina nabaguan lang ko. Sige. Kadiyot lang ha, balik na sabta diri sa lain kay basin og mobalik ra. Ako gani palaapon kay aron nga basin mo anad na siya ba. Be. Mura og biri another. So, akong pabuton na ko inyo pangutana ha, 0917-704-3210. Unya dayon sa Facebook, ayaw sa, o pwede, niya diri sa akong atubangan sa dako nga computer, niya diri ang kuan, kining mga pwede nga isango ang inyong mga pangutana. Ha? Akong huwatan ako. Ay mong duha. Ha? Diyan lang ha. Talagsuta dignaw na ako, no? Tanaw na ko ba, gasulod kong eyeglass, kining gamay ng eyeglass. O, pangit madigay ko. Sus, kinuha ko. Alright, kadyot lang ha. Okay. O, wala na, no? Magtagad na dahil ta sa lain nga mga pangutana, ilabin na walk-in. Okay. Kay na say makadungog na po niya nga ikatulo ko na kini nga padala. Salamat sa Dios kay nabasa na gyud. Oo. Naingon na. Gyud lang ha. Duha gyud ah. May tatog isa. Duha gyud. Ang wala dire. Dili pwede na to makonect sa internet ang ilahang mga padangat sa mga pangutana. Okay. Sige, dirita sa lain. Asa na ha? Manani. Ini. Kining gipansikan. Sir Frank, good PM ninyo tanan. Saop ko Sir Frank, good PM ninyo tanan. Saop ko karong bag-o akong nadawat ang pahibalo sa akong landlord. Ay saop di ay siya. Ay Ginoo. Saop ko karong bag-o akong nadawat ang pahibalo sa akong landlord nga iyang iprenda iyang basakan. Akong pangutana, dili ba ako apektado niini nga sa pagprenda? Mao lugar na iyang pangutana. Sa usa sa ato mga suki, wa ibutango ka sa lugar kini dapit naga sumikad. Alright.
may hapon o kinsa may sender na ini taod-taod na ning wa nako matagal. Saop ka man lang, no? Lugar kung magiskot kita sa tenant-landlord relationship, naagi na siya kay saop ka man. Alright. Kung iprenda ang mao nga property, karon bago-bago ako nakadawat sa paibalo sa akong landlord nga iprenda. Alright, prenda lagi. Kung iprenda ang mao nga property, wala na magpasabot nga ang property sa landlord giintrigar na kana or unsa na ha, lahi magud ang prenda, lahi pod ang baligya. So dinita sa prenda. So wala may mausab, giprenda lang ang property sa imong agalon. Pero ang inyong relasyon tali sa agalon og sa mag-uuma isip ikaw matawag nga maoy tenant silbi or saop. Walay mabalhin nimo, mao lang gyapon. Walay mausab nimo. Magpabiling kag gyapon nga saop na nang mao nga luna sa yuta. Ilabi na kay prenda lang ni. Kay ang prenda, imo man ang lukaton. Na may inuntak kontrata na natali sa giprendahan nga sulod sa pila ka katuigan. 5 years, may mong 10 years ang mao nga sabot. Ang landlord pwedeng magpasalig nga within that certain period of time akong bawion do katon na nako kana bayran teka og naapay dugang nga patong sumala sa kasabutan nato diri sa contract of mortgage. Nga sa ato pa accessory ka balang silbi diha kay saop ka man walay mausab nimo diha. Pwede sab nga diha mismo sa kontrata sa pagprenda mortgage. Ibutang ka dito isip usa sa daghang mga kondisyones nga dili pwede mahilabtan ang katungod sa mga tenant, sa mga saop. Magpabilin siya nga saop, dili angay hilabtan, total prenda ra maning mao nga kahimtang. Pwede maning sulod sa pila ka tuig, kung mukapas na bawion ako, ug ako na pod ang absolute nga owner niini. In other words, di ka angay mabalaka. Kanang pagpahibaw, ipahibaw ka lang kay basin unya og makuratan ka. Nga, uy, niya may bagong dagway nga nakabot din tikbason ko kini kay basin og kawatan Uy, simba ko. Ayaw sa. Ay muhatan na. Walay angay nimong kabalakan diha. Saop. Uy, kadyot lang ha. Doon ninangutan na one time. Sir Frank, kung akong papa saop, unya, tiguan na kay siya. Nung sanay nga ni makatindog. Ug mamantay si papa, magpabilin ba gyapon ming saop? Muna iyang pautana. Ang tubag na yes. Kay katong imong papa, original to nga saop. Normal nga, kung mamatay siya, na siya sumusunod mabinlan silbi sa maong katungod. Kay kamo man ang maisip nga sumusunod mga compulsory heirs uban sa imong mama nga buhi pa, kamo gyud ang magpabilin nga og giila nga tenant sulod sa mao nga luna sa yuta. Timan na nato nga kamo isip beneficiary sa Agrarian Reform Program nga ang nag-implementar mao ang Department of Agrarian Reform. Protektado kamo sa balaod. Dili kamo basta-basta nga kung mamatay na si Manong, pwedeng mabungkag kamo sama sa bungkag lampinig. Dili na siya pwede. Magpabilin. Kay sila man ang giisip nga sumusulod. Ilhon kagyapon sa landlord nga kamo ang giisip nga tenant. Except kung inyo nang i-renounce ang inyong katungod pagka saop. Ilabi na pananglitan, nabalhin ang una-una. Tiguang na si landlord. Gusto niyang ibaligya ang maong property. Ipasidad adain kamo nga ibaligya ko ng property
kay malatyon ako, kango-kango na mga ani ko, no? Ay lang mo kabalak ka kay kamo mabahinan og gamay. Oo. Or kamo akong i-turn over sa akong igsuon nga dunay dako nga yuta, pwede sad kamo adto didto aron magpadayon inyong pagpanguba kay mao magyud kanang atong kakabuhian. Dili angay nga kon ang luna sa yuta, no, nga gihatag kanato as a beneficiary sa agrarian reform, ato kani siyang mapasagdan. That is why nga naandar siging kalantaw. Ang primary nga concern niya na ang katungod sa ato ang mga saop. Muna nga ang mga saop doon ay limitasyon sa ilang kagahom, sa ilang paghawid sa mong luna sa yuta. Ang limitasyon na kanang holding period. Kaya na magoy ubang mga saop nga once nga naay programa sa gobyerno Agrarian Reform Program, ay ganahan kay sila na gusto nila nga pagkadawat sa Certificate of Land Ownership, CLOA, ang mao nga mga tenants, ang gusto nila ibaligya na ni Frank. Atuan na to si Frank. Kay sapian man as Frank, atong baligyaan nini nga award nga gikan sa DAR. Pwede ba na siya? Dili pwede. Kay doon ay holding period nga 10 years. So magantos ka sa sulod sa napulo ka tuig, ay pa nimo mabaligya among luna sa yuta. Kanagong og sabunta ang estilo, no, nga ibutang talang panalitan. Nining adlaw na dawat nako ang award gikan sa gobyerno, Certificate of Land Ownership. Nya pagkasunod adlaw ako na dayong ibaligya. Kana siya part nga approach. Kana nga programa kon gitolerate kana sa gobyerno, nahulog nga walay pulos ang programa sa panggobyerno, kanang gitawag nato og Agrarian Reform Program. Ngano may pulos? Walay pulos tungod kay magbalik-balik ang problema. Baligya karon. Oh, gipalit ni Frank kay dato naman kay si Frank. So siya palit sa luna sa yuta. Pagkadawat na ni sa halin sa yuta, nya hurot na yun kay waldas dito, waldas dire, ingon na lugar pananglitan. Hurot. Taga na po natuglabad ang gobyerno. Di ba? Sa unsa nga paagi, internasab tanin ni mga talo-talo nga mga taos daplin nga magkikalsa batok sa gobyerno kay napasagdan ang mga katugod sa atong mga mag-uma, wala labani, wala hatagi o kay gayunan nga makapanag-iya. Por Diyos por santo, dako kay kanang bakak. Gitagaan siya pero gabaligya niya. Muna nga kinang nandun ay holding period, aron nga usab, makaamgusad mo. Makapaabot sad mo sa maong gidugayon o ma-maximize nyo ang paggamit sa luna sa yuta nga gihatag sa ato ang gobyerno. Hindi man na total nga hatag because you have to pay that for 30 years. Din dapita sa Land Bank na yearly amortization program. Nga karon unsa na gi-waive na karon part. Programa kana ni BBM. Oh. Na may atong barunon diha. So, ingon lang na ang sitwasyon katungod sa atong mga mag-uuma. Na may uban gud pod nga mga ay kabaw ka na. Na ay mga saop na to part nga isog pa kay landlord. Ba niyo gikuha ng batasan? Para lang itong isultin ako agad one time. Tunga sila dito sa Talakag, specific na lugar niya. Tunga sila sa Talakag kay na ay rambutan, na ay lansones, na ay durian. Alright. Sige, dito sila. Pag-abot ko nun nila dito, nanganaog sila. No? Gadala silang duha ka book helper kay mag-harvest sa durian, rambutan. Niya, naidagko nga mga sako or basket pa to. Gipangutan na sila pag-abot dito. Uy ma'am, ni aman lagi mo. Nakurat. Di, si ma'am, isapot, siya lang di mo maning amo man eh. So, yung natubag.
Na-notice po niya nga daghang mga pungangon na bilin sa Lansones hasta sa durian. Giunhan siya sa tenant. Busa doon ay mga tenant nga mga balasubas. Isog pa kaysa tag-iya sa luna sa yuta. Usba ka nagabatasan. Usba ka nagabatasan. Daga na magkaya na. Nahimo namang uso. Anyway, maulugan na ang akong dugang pagpasabot na diha kaninyo. O may hapon ni Ma'am Elizabeth Basilgo, no? Nindapita sa Lumbia. May hapon ninyo diha. Mga inaotang naamo sa inyong kapiskay. Kadasig kanunay sa atong lawas. Labi na kainit karon. Labi-labi gyud ka init ang panahon. O relax lang mo diha. Relax lang mo. Ha? Sige. Kinsa pa'y ato ang pangamustahon karon. Murag galagiting sa kainit ang panahon, no? O, akong lantaw-lantaw dito sa gawas. Ang atong contact number nga pwede ninyo nga makontak ko ninyo ang 0917-704-3210. Okay, nala sige. Diyot lang ha. Atong tanaw na sab na to kay basin og kining na ay development. Wag ya po development part, no? Hinagit siguro nga ang internet. Kadiyot lang ha. Sige. Diri sa Pikas mabagyapon mo lang gyapon, wala lang gyapon. Hinagyod kay all others diri nga maka-access ta wa may signal ngani. Hinagyod siguro nya sakto ra magbayad si ma'am nini say advance pa kamo ba mga maldito gid mo ha. Nya na pang ilang advertisement nga kuang kuno kanang abtik gyud kuno ang ilang mga tao nga maayo kuno ang serbisyo. Sa maayong serbisyo say maka panumboy tagamay ba. So unsa man clear na ta katong saop ko karong bag-o akong nadawat ang paybalo sa akong landlord nga iyang iprenda iyahang basakan. Akong pautana dili ba ako apektado niini. Na-explain ko ni. Di rin napunta sa lain pautana part. Excuse me. Sir Frank, paki-explain in simple manner. Napay simple pa ha. Kanang gatawgon nga counter affidavit. Kay daghan mga hingtungdan mahadlok man. Sabton ta mo nini, no? Kana bang counter affidavit? Once nga ni nga makadawat mo og order gikan sa prosecutor nga naay summon o niya dayon nay attach nga affidavit, complaint affidavit. O niya ang summon nag-explain nga within 10 days you have to file an answer. Sumala, no? Pinagi sa counter affidavit. By the way, unsa man ang counter affidavit? Ang counter affidavit mauna ang usa ka posisyon sa usa ka tawo nga may kalabutan na kana sa pending nga sumbong diha mismo sa prosecutor's office. Kay dunay naga-file og reklamo batok kanimo. So, due process man ta, dili mahimo nga dili nato pahibawon ang akusado. So, sa pagtan-aw diha sa complaint affidavit sa piskalya, nga kinahanglan magyud na siya og as part of the due process, tugutan gyud na siya nga mag-file og counter affidavit. And so therefore, ang counter affidavit ipadala
No, kung naa ka ni counter affidavit, nabasa na nimo kay gi-require ka, palitan nimo, palitan si Juan. Si Juan nakadawat og summon. Unya gi-require nga within 10 days from receipt hereof, you are ordered to file a counter affidavit. Alright. So, imo nang dadon dito sa abogado. Na maayo nga dadon na nimo dito sa abogado ang pagpreparar sa counter affidavit aron sa ingon nga mamaayo ang imong pagpangatarungan nga di ka mapriso. So, pagtanaw na sa abogado, mingon ning abogado, okay, ato ning buhaton, pero bayad ka ha? Alang-alang, walay bayad karon. So, bayad ka. Nahuman na ang counter affidavit. Alright. Diya sa counter affidavit, dili na kinanglan nga magapirma ka or pirmahan nimo. Ang counter affidavit, imo nang dadon dito sa prosecutor's office within 10 days. Aron nga adto na nimo atubangan sa fiskalya or sa prosecutor, pirmahan nimo ang counter affidavit. Ayaw unhe ang mao nga fiscal. Kaya ang fiscal magpangutan naman nimo. Mo kini tinuod nga mo kana mo kini tinuod lagi sir. Imo kini barugan na kay counter affidavit or lagi sir, sige pirmahe. Aya pa lugar kana siya. So hanay na counter affidavit. No, unsa may tabo Sir Frank kung panalitan ang ipadadaan sa counter affidavit, murag buhing bato, labi-labi kagahi ang ulo. Maingon di siya, di ko mag-file. Kay isugod ko. Unsa may samputanan niya na. Ang linugdangan na for failure to file a counter affidavit within that certain period of time nga gi-order gikan mismo sa prosecutor. Kung panalitan wa kay gi-file, isipon after the lapse of 10 days, the allowable period for the accused to file a counter affidavit, isipon nga imong gisalikway ang imong katungod. No? Imong nagdumili ka sa pag-file o counter affidavit, so isipon nga pasagdan lang nimo prosecutor. Mura pag-ingon nga bahala ka na diya. Di ko mag-file. Unsa may buhaton sa fiskalya? Unsa may buhaton sa prosecutor? Ang buhaton sa prosecutor will have to arrive a decision on the basis of the complaint affidavit. Now, as far as the counter affidavit, nga ga-expect ang prosecutor nga bot wala man, so considered kato nga waiver. Gi-waive silbi niya iyang katungod, pasagdan niya, iyang gi-give up iyang katungod, kay wa may counter affidavit nga niabot dito sa prosecutor's office sulod sa 10 ka adlaw. Ingon na magkakitabo. And so, maingon ni fiscal, I will now resolve this complaint. Note man din dito nga wala ka mag-file sa mong counter affidavit. So, ang decision or recommendation sa prosecutor's office mag-agad lamang sa ebidensya nga gi-file sa complainant. Di sa ka makaingon nga di man ako kana mo kini. Ulahin ang imong pagbagot-bot do. Nilaps na ang 10 ka adlaw. Nayuban nga after filing the counter affidavit, ang complainant mag-file pa og lain nga dugang either be kining reply or kining another form of affidavit aron nga ihatag niya ang sakto nga kahayag
sa original niyang affidavit nga gi-file diha mismo sa piskalya. Kana naingon na nga mga pangitabo. Ilabi na kung panalitan o kining magpabilibtas kliyente ba? Ay, kabalag ka. Okay, bahala nini. Mag-file ta o kanang reply or answer nga mao nga affidavit or sa padiha. Mao na ang magakahitabo. No. So mo nang matingala ka nga dugay man na resolve ang kaso. Dugay kay naa pa magapadala pa man og additional nga affidavit supplementary. So ingon lang nana, no? Naunsa may tabo kung panalitan na anang resolusyon. Now, ang pagabuhaton sa piskal, tanaw man nila kung naabay probable cause. Mao man na ang role sa mga ginagmay nga krimen, dili katong mga dinagko nga mga krimen nga matawag nato capital imprisonment or punishment. Sama sa mga krimen nga mga unbillable. Kaya kana daghang mga stages nga labngon sa mga minor offenses man panalitan. Serious physical injury. Mahimo nga ang prosecutor upon filing of the complaint, dawat na ang counter affidavit unsa diha. Iyan ang imbestigahon, di ba? Ang role sa fiskalya is to determine whether there is a probable cause committed and the person committing the crime is probably guilty thereof. Meaning, nga ang assertion nga ikaw guilty dili sa level sa piskalya, tuag na sa korte. So ang gabuhaton sa piskalya, pagtan-aw nila nga dunay probable cause, mo nang maghimo din sila og kanang recommendation. Attached to that, ang gitawag og information, i-forward ka na dito sa opisina sa City Prosecutor's Office for evaluation and concurrence of the City Fiscal. Pag aprubahan na ka na sa City Fiscal, mao na dayon nga i-forward ang gipreparar nga information sa Fiskalya paingon ditong dapita sa korte, aron nga ang korte muisyo dayon og warrant of arrest batok sa akusado. Pero naa say mga judges nga extra careful sila. Nga dili diretso ilasang basahon. No? Ilang basahon. Pagbasa nila nga mauna nga muisyo dayon sila og warrant of arrest. Mao to nga dakpo na dayon ang akusado. Ingon na ang iyang istorya bay sa filing sa kaso. Except sa mga non-billable offense. Malangan o gamay kay naay gitawag natog CBO, case build up. Nga naapay i-deputize diha nga piskal nga mutabang sa paghagpat o paggather sa mga ebidensya. Sama sa netabo nato usa ka pastor dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga napasanginlan nga siya mo'y akusado. So galabad ilang ulo nanto. Dili to diretso ma-file sa korte, dili pod ma-investigate diretso sa fiscal kay mag-case build up pa sila. Nganong mag-case build up pa man sila tungod kay ang kaso dako. Wala natin igong panahon o oras, din sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon. Salamat na lami sa inyong pagsunod kanunay. Atong basahon part ang hisgutanan nga importante karong gabi. Alas 6 ang takna sa gabi din sa Radyo Ultra sa programa nga Kalipay nga Mulahotay. Kadyot lang ha. Ato sa ning tinagsaon sa
basig mawala na po kaanugon bagyog kayo. Diyot, diyan ang topic ha. Kung naa kanimo ang Ginoo, wala ka na'y kinanglan pa. Igo na siya. Akong balikon. Kung naa kanimo ang Ginoo, wala ka na'y kinanglan pa. Igo na siya. Kini Carola Sais, uban ni Ma'am Girlie, din sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sagan ni Ricky Langga, uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan, o sa atong number 1 nga City Councilor representing District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Agas 1. Kami mo ingon, dagasalamat sa inyong pagpaminaw, maayong hapon kaninyong tanan.